Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na ang inyong mga puso para sa isang panibagong paglalakbay ng puso na susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, kapalaran, at ang tunay na halaga ng pagkatao. May mga pagkakataong ang ginto ay kumikinang, ngunit ang katotohanan ay nananatiling nakatago sa likod ng kinang na iyon. Paano kung ang yaman na inaasa may siya ring magiging piring sa iyong mga mata at ang pag-ibig na inaakala mong totoo ay pagdadaanan ang pinakamatinding pagsubok? Nasa dulo ng kanyang daliri ang mundo at si Sinag de la Costa halos hindi pa rin makapaniwala. 1 taon pa lang ang nakalipas nang sila'y halos walang makain, nakatira sa isang barong-barong sa Barangay Pag-asa, nakadikit ang buto sa bawat gabi. Ngayon, ang bawat kanto ng mansyon niya sa syudad ay sumisigaw ng karangyaan. Bawat pilak na hawakan niya ay kumikinang. Bawat salamin ay sumasalamin sa kanyang bagong buhay. Ang buhay ng isang prinsesang pinipintahan ng ginto. Hoy, Celia! Huwag mong hahawakan ng marumi mong kamay iyan. Napaigtad si Celia, ang matagal ng kasambahay na kasama nila mula pa noong simple pa ang buhay. Bumitaw siya sa bagong vase na inilapag ni Sinag sa sala. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya alintana ang magaspang na tono ng amo. Dati, si Sinag ang tinuturuan niyang maging maingat sa mga gamit ng kapitbahay. Ngayon, siya naman ang pinagbabawalan sa sarili nilang gamit. Napangiti ng mapakla si Celia. Pasensya na po, Ma'am Sinag. Namamangha lang po ako sa ganda. Tugon ni Celia, yumukod ng bahagya. Nagtaas ng kilay si Sinag. Hindi yan para mamangha ka. Para yan ipagyabang. Isipin mo, Celia, ilang taon tayong nagtiis. Ngayon, tingnan mo, ang dating nangangarap lang, nagmamay-ari na. Niyakap niya ang sarili. Ang suot na silk robe ay bumalot sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Celia, isang tingin na nagpababa sa balikat ng matanda. Ang kailangan mo lang gawin ay linisin yan ng mabuti. Naiintindihan mo? Opo, Ma'am Sinag. Mahinang sagot ni Celia. Alam niya ang ibig sabihin ng tingin na iyon. Ang dating sinag na palatawa at palakaibigan, nilamon na ng kinang ng ginto. Kinabukasan, isang maliwanag na hapon sa Cafe Tala. Ang lugar ay paborito ni Sinag at Hiraya, kung saan nagsimula ang kanilang pag-iibigan sa ilalim ng kinang ng kabi-kabilang Christmas lights. Ngayon, mas kinang pa ang bumabalot kay Sinag. Yaya, ang ganda ng singsing ko, di ba? Ipinakita ni Sinag ang kanyang singsing na may malaking brilyante, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kafe. Si Hiraya o Yaya ay nakangiti, abala sa pag-inom ng kanyang kape. Ngunit may nakita siyang kakaiba sa mga mata ni Hiraya, isang uri ng pag-aalala. Napakaganda, Nagi, tugon ni Hiraya. Dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Sinag. Pero mas maganda ka pa rin. Ngumiti si Sinag, ngunit may bahid ng pagdududa. Yaya, kinakabahan ka ba sa kasal natin? Kailangan nating ayusin ang guest list. Gusto ko ng engrandeng kasal, iyong pag-uusapan ng lahat. Iyong kasal na magpapakita sa kanila na narating ko na ang tuktok. Huminga ng malalim si Hiraya. Nagi, ang importante sa kasal ay yung pagmamahalan natin, hindi yung kung gaano karaming tao ang mag-uusap. Ngumiti siya ng bahagya. Hinaplos ang pisngi ni Sinag. Para sa akin, sapat na ang ikaw at ako, at ang isang tahimik na buhay. Doon tayo magiging tunay na masaya. Napadabog si Sinag. Ano ka ba naman, Yaya? Matagal tayong naghirap, ngayon lang ako makakaranas ng ganito. Gusto kong ipakita sa lahat na kaya kong abutin ang mga pangarap ko, na hindi na ako ang dating Sinag na walang-wala. Hindi mo ba maintindihan yan? Napatitig si Hiraya sa kanya. Naintindihan ko, Nagi. Pero hindi ba mas mahalaga ang kung sino ka sa loob kaysa sa kung ano ang nakikita ng iba? Bago pa man makasagot si Sinag, tumunog ang telepono ni Hiraya. Nag-excuse ito sandali at lumayo
Upang sagutin ang tawag, naririnig ni Sinag ang ilang salita. Opo, ma. Opo, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Sinag. Isang ma? Sino iyon? Pagbalik ni Hiraya, nagtanong si Sinag. Sino yon? Ma, may tinatago ka ba sa akin, Yaya? Nagulat si Hiraya. Wala, Nagi. Isang kamag-anak lang. Ang kanyang nangiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, habang nag-iisip si Sinag sa kanyang silid, biglang pumasok si Celia. Ma'am Sinag, may nag-a-apply po para kasambahay. Siya po si Aling Diwa. Isang babae ang pumasok, payat at mukhang napagod na sa buhay. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit mayroong lungkot na nakabaon sa kaibuturan nito. Habang ipinapakilala ni Celia si Aling Diwa, nagtama ang paningin ni Sinag at ng bagong kasambahay. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Sinag na parang may kung anong pamilyar sa mga mata ng matanda. Ngunit hindi niya matukoy. Isang saglit lamang, ngunit sapat upang mag-iwan ng tanong sa isip ni Sinag. Ang babaeng ito, Diwa Lim, ay tahimik, ngunit ang presensya niya ay tila bumubulong ng mga lihim. Bakit siya? Tanong ni Sinag kay Celia nang umalis si Diwa upang magsimula sa kanyang gawain. Mukhang hindi ko yata gusto ang presensya niya. May kakaiba sa kanya. Mabait po si Aling Diwa, ma'am. Tsaka kailangan po niya talaga ng trabaho. Pakiusap ni Celia. Kailangan? Lahat naman tayo nangailangan, Celia. Ani Sinag, ang boses ay matigas. Pero ngayon, ako ang may kapangyarihan. Kung magtatagal siya rito, kailangan niyang matutunan ang lugar niya. Ilang araw pa lamang si Diwa sa mansyon, ngunit napansin ni Sinag na kakaiba ang kilos nito. Tahimik lang ito, sumusunod sa lahat ng utos, ngunit meron siyang pakiramdam na hindi ito ordinaryong kasambahay. Mayroong lalim sa mga mata ni Diwa na hindi niya maintindihan, na parang alam nito ang higit pa sa nakikita. Lalo siyang naiirita. Isang gabi, matapos ang isang engranding party sa kanilang mansyon, pagod na pagod si Sinag. Inalis niya ang kanyang mamahaling necklace, isang gintong kadena na may malaking pendant na perlas, regalo ni Hiraya. Ibinaba niya ito sa kanyang night table at pagkatapos ay nakatulog. Kinabukasan, nagising si Sinag. Kinapa niya ang kanyang necklace, ngunit wala ito. Paulit-ulit siyang naghahanap. Sa ilalim ng unan, sa sahig, ngunit wala. Napapikit siya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Napatingin siya sa pinto ng kanyang silid na nakabukas ng bahagya. Nasaan ang necklace ko? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito pwedeng mawala. Napatayo siya. Ang kanyang tingin ay bumaling sa direksyon ng kusina, kung saan naririnig niya ang mahinang paggalaw. Doon si Diwa. Isang ideya ang biglang bumulwak sa kanyang isip, malamig at mapait. Siya? Ang bagong kasambahay? Pumunta si Sinag sa kusina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nakita niya si Diwa na naglilinis ng mga plato. Aling Diwa! Malakas na tawag ni Sinag. Ikaw ang kumuha ng necklace ko, di ba? Napaigtad si Diwa na bitawan ang plato na hawak niya. Hindi ito nabasag, ngunit ang kaba ay mabilis na kumalat sa buong katawan ni Diwa. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit. Ma'am Sinag, wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Mahinang sagot ni Diwa. Ngumisi si Sinag, puno ng paghamak. Wala kang alam. Ikaw lang ang bagong mukha dito. At sa palagay ko, may kailangan akong ituro sa'yo. Ang leksyon na hindi mo makakalimutan. Nilapitan ni Sinag si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Huwag kang magkaila. Ibabalik mo ang necklace ko. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo kung sino ang dapat mong katakutan dito.
Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi ka pa nakakakita ng taong galit. At sisiguraduhin kong matututo ka ng leksyon ngayon. Ang galit ni Sinag ay tila apoy na kumalat sa buong mansyon. Para sa kanya, ang nawawalang kwintas ay hindi lamang isang piraso ng alahas. Ito ay simbolo ng kanyang bagong yaman, ng kanyang kinang, at ng kanyang kapangyarihan. At ang pagkawala nito, para sa kanya, ay isang direktang hamon sa kanyang pagkatao. Tinitigan niya si Diwa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sige, sabihin mong hindi ikaw ang kumuha. Hamon ni Sinag, lumalapit kay Diwa. Pero bakit ka andito? Bakit ka sumipot bigla pagkatapos ng mga taon? May motibo ka. Alam ko yan. Kalmado pa rin si Diwa, ngunit may munting panginginig sa kanyang mga kamay. Nais ko lang pong magtrabaho ng marangal, Ma'am Sinag. Wala po akong masamang intensyon. Marangal? Tawa ni Sinag, mapakla. Ang dami mong pwedeng pasukan. Bakit dito pa? Akala mo ba hindi ko napapansin ang kakaiba sa'yo? Ang tingin mo na parang may alam ka na hindi ko alam. Nagsimula ang pananakit ni Sinag, hindi pisikal agad, kundi sa salita. Gusto mong maglinis, di ba? Sige, linisin mo ang lahat. Bawat sulok ng bahay na ito. Kung may isang alikabok akong makita, malilintikan ka. Ikinampay niya ang kamay sa sala, lalo na yang sahig. Gusto ko, kumikinang, para matuto kang gumalang sa may-ari. Walang imik na lumuhod si Diwa. Kinuha ang basahan at bucket. Nagsimula siyang maglinis habang si Sinag ay nakatayo sa kanyang likuran. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya na tila ba isang inspektor. Tuwing makikita ni Sinag na bumagal si Diwa, sisisihin niya ito. Bilisan mo, o sadyang tamad ka lang talaga? Kahit na malinis na ang sahig, kukuha si Sinag ng isang baso ng tubig at ipapatapon sa sahig. Ay pasensya na, Aling Diwa. Nadulas yata ako. Linisin mo nga ulit. Ginawa niya ito ng ilang beses sa buong umaga, habang si Diwa ay walang imik na sumusunod. Ngunit sa bawat pagpunas ni Diwa, nakikita ni Sinag ang kirot sa kanyang mga mata, isang kirot na nagpapasarap sa kanyang pananakit. Parang may bahagi sa kanya na gustong makita ang pagdurusa ng matanda. Nagsimula ring maging mailap si Hiraya sa mga tawag ni Sinag. Kapag tumatawag siya, madalas na abala ito. O kung sasagutin man, mabilis lang ang usapan. Isang hapon, nakita ni Sinag si Hiraya na kausap ang kanyang telepono. Nasa hardin. Hindi niya naririnig ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang narinig upang umusbong ang selos at pagdududa. Opo, ma. Mag-iingat po kayo dyan. Sige po, babalik ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Napakunot ang noo ni Sinag. Ma? Sino na naman ito? Bakit tila ang daming lihim ni Hiraya? Nagmamadali siyang lumapit. Sino ang kausap mo, Yaya? Tanong ni Sinag. Ang boses ay matalim. Medyo nabigla si Hiraya. Nagi. Si Tia Soling. Nagkasakit kasi siya kaya kinakamusta ko. Hindi kumbinsido si Sinag. Tia Soling? Bakit ma ang tawag mo? Ganun talaga kami magtawagan. Palagi niya akong inaalagaan noong bata ako. Pagpapaliwanag ni Hiraya, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas. May problema ba, Nagi? Wala. Sagot ni Sinag, puno ng hinala. Basta, ayoko nang may tinatago sa akin. Alam mo naman, ayoko ng mga lihim. Ang kawalan ng kumpiyansa ni Sinag ay nagiging mas matindi. Ang pagiging mayaman ay hindi naghatid ng kapayapaan sa kanyang puso, kundi lalo pa itong nagpahirap. Tuwing gabi, iniisip niya ang posibleng motibo ni Diwa, ang lihim ni Hiraya. Parang isang gintong hawla ang kanyang mansyon kung saan siya ay nakakulong sa sarili niyang takot at pagdududa. Isang araw, habang naglilinis si Diwa sa library, napansin niya ang isang lumang photo album sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan.
Naroon ang mga larawan ng batang Sinag at ang kanyang mga magulang. May isang larawan na matagal na niyang hinintay na makita. Ang larawan ng ama ni Sinag, si Mang Luntian. Napatitig si Diwa sa larawan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Ang mga mata niya ay nagpakita ng labis na sakit at pagtataksil. Nagbabalik ang mga alaala ng isang nakaraan na matagal na niyang gustong ibaon sa limot, ngunit muling bumalik upang balikan siya. Pagsapit ng hapon, dumating si Sinag. Napansin niya na tila may pinagmamasdan si Diwa sa mga bookshelf. "Ano ang ginagawa mo riyan, Aling Diwa?" Mabilis na isinara ni Diwa ang album. "Wala po, ma'am. Naglilinis lang po ako." "Siguraduhin mo lang na hindi ka naghahalungkat," banta ni Sinag. Ang mga mata ay matalim. "Baka may mawala na naman akong gamit." Hindi na nagkomento si Diwa. Umalis siya sa library at naiwan si Sinag na nag-iisa. Pinagmasdan ni Sinag ang kanyang mga koleksyon ng mga alahas, mga mamahaling relo, at mga gintong figurin. Kahit marami na siya, hindi pa rin siya makontento. Mayroong bahagi sa kanya na natatakot na mawala ang lahat ng ito, tulad ng isang masamang panaginip. Ang takot na bumalik sa dati nilang buhay ay isang anino na laging sumusunod sa kanya. Kinuha niya ang kanyang perlas na necklace, ang parehong necklace na ibinaba niya sa night table kamakailan. Pinagmasdan niya ito. "Kailangan kong mag-ingat," bulong niya. "Kailangan kong protektahan ang lahat ng ito." Muling kinabukasan, habang naghahanda si Sinag para sa isang fashion show, hinanap niya ang kanyang paboritong perlas na necklace. Ang necklace na regalo ni Hiraya. Ang necklace na kumakatawan sa kanyang bagong buhay. Ngunit wala na naman ito. Naghahanap si Sinag sa lahat ng kanyang kahon ng alahas, sa ilalim ng kanyang kama, sa kanyang walk-in closet. Wala. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Unti-unting bumuo sa kanyang isipan ang isang mukha. Ang mukha ni Diwa. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Diwa, may hawak na walis at daspan. Nagtagpo ang tingin nila. Ang mga mata ni Sinag ay napuno ng galit, pagdududa at poot. "Nasaan ang necklace ko, Aling Diwa?" tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay tila yelo. "Ikaw ang kumuha, di ba? Umamin ka na." Natigilan si Diwa, ang walis ay bahagyang nahulog sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang sakit sa kanyang mga mata ay lalong lumalim. "Ma'am Sinag, wala po talaga akong alam," pakiusap ni Diwa. Ngunit hindi na nakikinig si Sinag. Ang kanyang galit ay sumiklab na. "Walang alam? Sino pa ba ang pwedeng kumuha dito kundi ikaw? Narinig mo ang sinabi ko, di ba? Huwag kang magkaila, dahil sisiguraduhin kong magbabayad ka." Ang akusasyon ay binitiwan na. Isang lason na kumalat sa hangin. Ang katahimikan sa silid ay mabigat. Tila kayang hiwain ng kutsilyo. Si Diwa ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ngunit sa likod nito ay naroon ang isang gumuguhong mundo. Ang pagtanggi niya ay hindi sigaw, kundi isang bulong na puno ng dignidad. "Ma'am Sinag, inuulit ko po, wala akong kinuha." Ngunit para kay Sinag, ang kahinahunan ni Diwa ay isang insulto, isang paghamak sa kanyang kapangyarihan. "Wala, talaga lang ha?" Tumawa siya, ngunit walang saya sa kanyang tawa. "Kung ganon, wala kang dapat ikatakot kung hahalughugin ko ang mga gamit mo. Hindi ba?" Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis na tinungo ni Sinag ang maliit na silid sa likod ng kusina, ang kwarto ng mga kasambahay kung saan pansamantalang nanunuluyan si Diwa. Sumunod si Diwa. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Walang pag-aalinlangan. Hinablot ni Sinag ang maliit na bag ni Diwa at ibinagsak sa sahig. Nagkalat ang iilang piraso ng damit, isang lumang suklay at isang maliit na rosaryo. Walang kwintas. "Nasaan? Itinago mo ano?" sigaw ni Sinag.
Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa maliit na silid. Binuksan niya ang maliit na aparador at walang awang inihagis ang lahat ng laman nito. Isang lumang blusa, isang palda, at isang maliit na kahon. Kinuha niya ang kahon. Sa loob nito, may iilang litrato at isang maliit na bote ng pabango. Sa galit ni Sinag, ibinato niya ang bote sa pader. Kumalat ang amoy ng sampagita kasabay ng tunog ng nabasag na salamin. "Ma'am, pakiusap po." Nagsimula si Diwa. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. "Huwag po ang mga gamit ko." "Bakit? May tinatago ka ba rito?" Tumingin si Sinag sa mga nagkalat na larawan sa sahig. Isang litrato ng isang batang lalaki na nakangiti. "Sino to? Anak mo? Siguro tinuturuan mo rin tong magnakaw, ano?" Ang mga salitang yon ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Diwa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit, hindi sa galit. Sakto namang dumating si Ligaya, ang matalik na kaibigan ni Sinag. Dala ang isang basket ng prutas. "Sinag, andito na ako. May dala akong..." Natigilan siya sa pinto ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakikitang eksena. Si Sinag na tila isang demonyo sa gitna ng nagkalat na gamit at si Diwa na nakatayo sa isang sulok, ang muka ay basang-basa sa luha. "Sinag, Sinag, anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Ligaya na bitawan ng basket. Hinarap siya ni Sinag, ang muka ay puno ng galit. "Huwag kang makialam dito, Gaya. Itong magnanakaw na to, ninakawan ako." "Magnanakaw? Si Aling Diwa?" Hindi makapaniwala si Ligaya. Lumapit siya kay Sinag at hinawakan ang braso nito. "Sinag, tumigil ka. Baka nagkakamali ka lang. Kilala ko si Aling Diwa. Mabait yan." Itinulak ni Sinag ang kamay ng kaibigan. "Anong alam mo? Kaibigan ba kita o kaaway? Kinakampihan mo pa itong babaeng to? Pare-pareho lang kayo. Mga walang utang na loob." "Hindi sa ganun, Sinag, pero sumusobra ka na." Pakiusap ni Ligaya. Ngunit ang mga salita ni Ligaya ay parang hangin lang na dumaan sa tainga ni Sinag. Ang kanyang galit ay narating na ang sukdulan. Humarap siyang muli kay Diwa na ngayon ay tahimik na umiiyak habang pinupulot ang mga larawan sa sahig. "Hindi ka pa rin aamin?" Bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Kung hindi kita makukunan ng sagot sa salita." Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Diwa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, mas malakas pa sa sigaw. Napahawak si Diwa sa kanyang pisngi. Ang kanyang katawan ay napaatras hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na tila isang sirang gripo, hindi na dahil sa akusasyon, kundi dahil sa matinding sakit at kahihiyan. "Sinag!" Sigaw ni Ligaya, puno ng pangingilabot. Ngunit si Sinag ay hindi na natinag. Tinitigan niya si Diwa na nasa sahig, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. Itinulak niya si Diwa gamit ang dulo ng kanyang sapatos. "Hindi ka nababagay dito," sabi ni Sinag. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Hindi ka nababagay sa mundo ko. Mga basura na tulad mo, dapat tinatapon." Tumingin siya sa security guard na naakit ng ingay. "Guard, palabasin niyo yan. Ngayon din. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa pamamahay ko." Walang nagawa ang guard kundi sumunod. Hinawakan niya ang braso ni Diwa at marahang itinayo. Hindi na lumaban si Diwa. Naglakad siya papalabas. Ang kanyang balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Hinagis ng guard ang maliit na bag ng kanyang mga gamit sa labas ng gate. Naiwan si Sinag sa gitna ng sala. Ang kanyang paghinga ay malalim. Si Ligaya ay nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang tingin. "Hindi kita maintindihan, Sinag." Bulong ni Ligaya. Ang boses ay basag.
Hindi na ikaw ang kaibigan kong nakilala. Tumalikod si Ligaya at mabilis na umalis. Iniwan si Sinag sa katahimikan ng kanyang tagumpay. Isang sandali. Nakaramdam si Sinag ng kasiyahan, ngunit mabilis itong napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Ang mansyon ay biglang naging napakatahimik, napakalamig. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga mamahaling gamit, sa malawak na espasyo. Ngunit ang lahat ay tila walang buhay at sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Hiraya, may dalang isang bouquet ng mga puting rosas at isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Nagi, sorpresa, natigilan siya. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang nawala habang minamasdan niya ang eksena sa kanyang harapan. Ang nagkalat na gamit sa sahig malapit sa kwarto ng kasambahay, ang bakas ng luha sa sahig, ang mukha ni Sinag na puno ng galit at pagod, at ang pinto na nakabukas na tila may kung sinong kalalabas lang. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakita niya ang ekspresyon ni Ligaya na papalabas, puno ng takot at pagkadismaya. Ang mga mata ni Hiraya ay nagpalipat-lipat mula sa gulo sa sahig, sa mukha ni Sinag, at sa bukas na pinto. Ang kanyang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng isang lumalagong pag-aalala, at pagkatapos, isang malamig na takot. Nagi? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Anong nangyari dito? Ang mga puting rosas ay nalaglag mula sa kamay ni Hiraya. Ang mga talulot nito ay kumalat sa makintab na sahig na tila mga puting luha. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang blankong ekspresyon ng pagkalito. Ang hangin sa loob ng mansyon ay mabigat, puno ng tensyon na hindi niya maintindihan. Ang nagkalat na gamit, ang papalabas na si Ligaya na may takot sa mga mata, at ang matigas na anyo ni Sinag, lahat ay bumubuo ng isang larawan ng kaguluhan. Nagi, anong nangyari dito? Ulit ni Hiraya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Mabilis na kumilos si Sinag, itinago ang anumang bakas ng pagkataranta. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala yun, Yaya. Isang maliit na problema lang. May kasambahay tayong magnanakaw, kaya pinalayas ko. Magnanakaw? Tanong ni Hiraya. Ang salita ay tila dumikit sa kanyang lalamunan. Sino? Si Aling Diwa. Sagot ni Sinag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ninakaw niya ang kwintas ko. Huwag mo nang isipin, yon. Ang mahalaga, andito ka na. Lumapit si Sinag para yakapin siya, ngunit marahan siyang umiwas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Hiraya. Magnanakaw? Ang nanay ko? Hindi ka panipaniwala. Ang kanyang ina na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng dignidad at katapatan. Higit sa lahat, ay hindi kailanman gagawa ng ganoon. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagbabadya ng panganib. Pinalayas ko na nga. Huwag mo na siyang problemahin, Yaya. Halika, mag-usap tayo. Sinag, nasaan siya? Pag-ulit ni Hiraya, mas matigas na ngayon. Natigilan si Sinag sa pagbabago ng tono ng kanyang nobyo. Ewan ko. Itinapon na sa labas. Ano bang pakialam mo sa kanya? Isa lang siyang hamak na katulong. Ang mga salitang hamak na katulong ay tumama kay Hiraya na parang sampal. Hindi na siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng mansyon. Iniwan si Sinag na natitigilan. Naabutan niya si Ligaya malapit sa gate, nanginginig at umiiyak pa rin. Gaya, sandali! Tawag ni Hiraya. Lumingon si Ligaya. Ang kanyang muka ay puno ng awa at takot. Hiraya, pasensya na. Sinubukan kong pigilan si Sinag pero... Anong nangyari, Gaya? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Huminga ng malalim si Ligaya at sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat.
ang marahas na paghalughog sa mga gamit, ang masasakit na salita, ang pagbasag sa munting bote ng pabango, at ang pinakamasakit sa lahat, ang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ng matanda. Bawat salita ni Ligaya ay tila isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa galit. Ang kanyang puso ay nadudurog sa sakit at pagsisisi. Bakit niya hinayaang magtrabaho ang kanyang ina sa lugar na yon? Bakit hindi niya ito naprotektahan? Salamat Gaya, sabi niya. Ang boses ay basag. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan at pinaandar ito, walang tiyak na direksyon. Habang nagmamaneho siya sa mga kalsada ng syudad, ang mga ilaw ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang kanilang munting apartment matapos ang insidente, ang malaking pagkalugi na sumira sa buhay ng kanyang ina. Dati silang may kaya, isang pamilyang may negosyo at respeto sa komunidad. Ngunit isang araw, nawala ang lahat. Naalala niya ang kanyang ina, si Diwa, na dating isang eleganteng negosyante na napilitang maglako ng kakanin at tumanggap ng kahit anong trabaho para lang maitaguyod siya. Gabi-gabi, pagod na pagod itong uuwi, ngunit hindi nawawala ang nangiti sa labi nito para sa kanya. Anak, sabi nito sa kanya noon, mawala na ang lahat ng pera at ari-arian. Huwag lang ang ating dignidad. At ngayon, ang dignidad na yon ay niyurakan ng babaeng pinakamamahal niya. Saan siya pupunta? Saan hahanapin ang isang taong nasaktan ng puso at kaluluwa? Bigla, isang lugar ang pumasok sa kanyang isip. Ang maliit na simbahan malapit sa kanilang dating apartment. Doon sila laging nagpupunta kapag sila'y nalulungkot o nawawalan ng pag-asa. Hindi siya nagkamali. Sa loob ng tahimik na simbahan, sa isa sa mga bangko sa harap, nakaupo ang isang maliit na figura. Nakayuko si Diwa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Bulong niya. Dahan-dahang itinaas ni Diwa ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay pagod at namamaga sa kaiiyak. Ngunit nang makita niya si Hiraya, isang munting na mangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng pagmamahal at sakit. Anak, anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Hiraya. Umupo siya sa tabi nito at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. Doon, sa yakap ng kanyang anak, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina papinipigilan ni Diwa. Humagulgol siya na parang isang bata. Inilalabas ang lahat ng sakit, kahihiyan at pighati. Hinaplos ni Hiraya ang likod ng kanyang ina hanggang sa kumalma ito. Nang humiwalay siya sa yakap, doon niya nakita nang malinaw ang pulang marka sa pisngi nito. Isang marka ng kamay, isang marka ng kalupitan ni Sinag, isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Mas matindi pa sa kahit anong galit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Tara na po, Nay, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Uuwi na po tayo. Tumango si Diwa. Pinunasan ang kanyang mga luha. Habang tinutulungan niya itong tumayo, alam na ni Hiraya ang kanyang gagawin. Hindi sila uuwi sa mansyon ni Sinag. Hindi na kailanman. Dadalhin niya ang kanyang ina sa sarili niyang apartment sa isang lugar kung saan ito ay ligtas. At mula doon, sisimulan niyang alamin ang lahat, ang buong katotohanan, at sisiguraduhin niyang pagbabayaran ni Sinag ang lahat ng kanyang ginawa. Lumipas ang isang araw, pagkatapos ay dalawa. Ang mansyon, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malawak at malamig na kulungan. Bawat sulok ay bumubulong ng pangalan ni Hiraya. Bawat tawag na hindi niya sinasagot ay tila isang dagdag na rehas sa kanyang piitan. Sinubukan niyang tawagan si Hiraya nang hindi mabilang na beses. Sa una,
Nagri-ring lang ito. Ngayon, diretso na sa voicemail. Nag-iwan siya ng mga mensahe, unay puno ng galit at pagtatanggol sa sarili. Yaya, ano ba? Hindi mo man lang ako papakinggan? Ako ang biktima dito. Ako ang ninakawan. Nang walang sagot, ang kanyang galit ay napalitan ng pakiusap. Yaya, please, bumalik ka na. Mag-usap tayo. Namimiss na kita. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang nakabibinging katahimikan. Ang kawalan ni Hiraya ay mas masakit pa kaysa sa nawawalang kwintas. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng isang malaking butas sa puso ni Sinag, isang butas na hindi kayang punan ng lahat ng ginto sa mundo. Ang takot na iwanan, ang takot na bumalik sa pagiging wala, ay nagsimulang kumain sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang siya ay nakatulala sa bintana, isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa harap ng gate. Bumaba mula rito ang kanyang tita Mila, ang kapatid ng kanyang ama, na laging may dalang ngiting matamis, ngunit may nakatagong lason. Hija, nabalitaan ko ang nangyari. Bati ni tita Mila pagkapasok, niyakap siya ng mahigpit. Kawawa ka naman. Ang sabi sa akin ni Celia, pinalayas mo raw ang magnanakaw na katulong. Tama yan. Dapat sa mga ganyang tao, tinuturuan ng leksyon. Umupo si Sinag sa sofa. Walang gana. Hindi pa rin tumatawag si Hiraya, tita. Umupo si tita Mila sa tapat niya. Ang mga mata ay kumikinang sa pekeng pag-aalala. Alam mo, Sinag, matagal na akong nag-aalala para sa'yo. Itong si Hiraya, saan mo nga ba siya nakilala? Hindi ba't parang kabuting sumulpot lang sa buhay mo? Walang pamilya, walang background. Baka naman, alam mo na, ginagamit ka lang para sa pera mo. Hindi ganyang tao si Hiraya, tita. Mabilis na depensa ni Sinag. Ngunit ang mga salita ng kanyang tiyahin ay tumagos na sa kanyang isipan. Sana nga, Hija. Pero sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala. Lalo na sa mga taong walang pinanggalingan. Baka mamaya, kasabwat pa niya yung matandang yon. Isang sindikato. Humigop ng tsaa si Tita Mila. Tila nasisiyahan sa gulat sa mukha ni Sinag. Mag-ingat ka, Sinag. Ang ginto ay nakakaakit ng mga ahas. Pagkaalis ng kanyang Tita Mila, ang mga salitang yon ay nag-iwan ng lason sa isip ni Sinag. Sindikato? Kasabwat? Ang pagdududa na dati nakatuon lang kay Diwa ay nagsimula nang gumapang patungo kay Hiraya. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng isang pribadong investigador na inirekomenda ng isa sa kanyang mga kaibigan. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Sinag sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at desidido. Lahat tungkol kay Diwa Lim at Hiraya Reyes, bawat detalye ng kanilang nakaraan, walang ititira. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang bumabalik sa normalang buhay ni Sinag o pilit niyang ibinabalik. Ngunit ang bawat gabi ay isang laban sa kanyang mga iniisip. Isang gabi, habang nakaupo siya sa lumang opisina ng kanyang ama, isang lugar na bihira niyang pasukin, nakatanggap siya ng isang email. Galing ito sa investigador, isang paunang ulat. Binuksan niya ang kalakip na dokumento. Naroon ang litrato ni Diwa at Hiraya, ang kanilang mga address. Ngunit ang sumunod na impormasyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Pangalan, Diwa Lim. Dating may-ari at CEO ng Diwa Enterprises, isang kumpanya sa real estate na biglang nalugi 10 taon na ang nakakaraan. Walang naiwang record ng dahilan ng pagkalugi. Pangalan, Hiraya Reyes. Walang record ng apelyidong Reyes sa pamilya ni Diwa Lim. Pinaniniwala ang nag-iisang anak. Napakunot ang noo ni Sinag. CEO, real estate? Paanong ang isang dating CEO ay magiging kasambahay? At bakit iba ang apelyido ni Hiraya? Ang misteryo ay lalong lumalalim. Ang mga tanong ay dumarami. Dahil sa ulat, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip.
Ang pangalan ng kumpanya, Diwa Enterprises, ay tila pamilyar. Tumayo siya at nagsimulang maghalongkat sa mga lumang file cabinet ng kanyang ama. Maalikabok at puno ng mga papel na halos isang dekada nang hindi nagagalaw. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga lumang resibo at business permit, may isang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang label, The Project, Confidential. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang DE ay Diwa Enterprises. Nasa loob ang mga kopya ng kontrata, mga blueprint ng isang malaking subdivision at mga financial statement. Habang binabasa niya ang mga dokumento, isang nakakakilabot na kwento ang nabubuo. Nakita niya ang isang kasunduan sa pagitan ng kumpanya ng kanyang ama, ang Dela Costa Holdings at ang Diwa Enterprises, isang joint venture. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga sumunod na papeles, nakita niya ang mga kahina-hinalang transaksyon. Malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa account ng joint venture patungo sa isang offshore account na konektado sa Dela Costa Holdings. Mga loan na kinuha gamit ang pangalan ng Diwa Enterprises na hindi naman napunta sa proyekto. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw, isang master plan ng panloloko. At sa pinakahuling pahina ng folder, may isang dokumento na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang kopya ng Final Liquidation Order. Isang kasunduan na nagsasalin ng lahat ng natitirang ari-arian ng Diwa Enterprises sa Dela Costa Holdings bilang kabayaran sa mga utang lang nito. Sa ilalim ng dokumento, may dalawang pirma. Ang isa ay kay Diwa Lim. Ang isa pa, malinaw at matatag, ay ang pirma ng taong nagbigay sa kanya ng lahat ng karangyaan, ang kanyang ama, si Luntian de la Costa. Nabitawan ni Sinag ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang katotohanan ay hindi na isang hinala. Ito ay isang bangungot na nakasulat sa itim at puti. Ang kayamanang kanyang ipinagmamalaki, ang gintong bumalot sa kanyang pagkatao, ay hindi pala mana. Ito ay ninakaw. At ang taong ninakawan nila ay ang parehong babaeng kanyang inalipusta, sinampal at pinalayas. Ang ina ng lalaking pinakamamahal niya. Ang maliit na apartment ni Hiraya sa syudad ay naging kanilang kanlungan. Malayo ito sa karangyaan ng mansyon ni Sinag, ngunit dito, ang hangin ay puno ng kapayapaan at pag-aalaga. Sa loob ng ilang araw, ginawa ni Hiraya ang lahat para alagaan ang kanyang ina. Ipinagluto niya ito ng mainit na sabaw, tinimplahan ng kape sa umaga, at siniguradong komportable ito sa kanyang bagong silid. Ngunit may isang bagay na hindi kayang pagalingin ng mainit na sabaw o malambot na higaan, ang sugat sa puso ni Diwa. Madalas niya itong nakikitang nakatulala sa bintana. Ang mga mata ay malayo ang tingin, tila binabalikan ang isang masakit na nakaraan. Ang pulang marka sa pisngi nito ay unti-unti nang naglalaho, ngunit alam ni Hiraya na ang marka sa kaluluwa nito ay mananatili roon habang buhay. Isang gabi, habang sila'y tahimik na naghahapunan, hindi na natiis ni Hiraya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos at tinitigan ng ina. Nay, mahinahon niyang simula. Pwede po ba akong magtanong? Tumingin sa kanya si Diwa. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam ko na ang itatanong mo, anak. Bakit po? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit na hindi maipaliwanag. Bakit niyo po tiniis ang lahat ng yon? Bakit po kayo pumasok bilang kasambahay sa bahay ng babaeng sa bahay ni Sinag? Huminga ng malalim si Diwa. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Mga kamay na dati pumipirma ng milyon-milyong kontrata, ngayoy nag-aspang na sa pagtatrabaho. Dahil kailangan kong malaman ang katotohanan, Hirya, bulong niya. Kailangan kong makita kung ano ang naging bunga ng isang malaking kasalanan. Nagsimulang magkwento si Diwa. Ang kanyang boses
ay mahina sa simula. Ngunit habang bumabalik siya sa nakaraan, ito'y unti-unting lumalakas, puno ng pait at hinanakit. Ang Diwa Enterprises ay hindi lang isang negosyo para sa akin, anak. Ito ang pangarap ko. Pinaghirapan ko ito mula sa wala. Bawat gusali, bawat proyekto, may piraso ng puso ko roon. At sa pag-angat ko, may isang tao akong itinuring na hindi lang kasosyo, kundi kaibigan at kapatid. Sino po? Tanong ni Hiraya, kahit alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Ang ama ni Sinag, sagot ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa alaala. Si Luntian de la Costa. Ang tiwala ko sa kanya ay buo. Kaya nang inalok niya ang joint venture para sa pinakamalaki nating proyekto, hindi ako nagdalawang isip. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga pekeng dokumento, ang mga pondong dahan-dahang inililipat sa mga lihim na account, ang mga utang na ipinangalan sa kanyang kumpanya nang hindi niya nalalaman. Siya ay nilinlang sa paraang napakatalino, napakabagal, na para siyang isang palakang niluluto sa kumukulong tubig nang hindi namamalayan. Nang malaman ko ang lahat, huli na. Pagpapatuloy niya, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Bangkarote na ang kumpanya, nilamon ng utang, ang lahat ng ating ari-arian ay kinuha ng bangko. At ang natitira, sa ilalim ng isang mapanlinlang na kasunduan, ay napunta lahat sa De La Costa Holdings bilang bayad pinsala. Napayukom ang kamao ni Hiraya sa ilalim ng mesa. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Iniwan tayo ng lahat, sabi ni Diwa. Mga kaibigan, mga kamag-anak, tinalikuran tayong lahat. At ang tanging natira sa akin ay ikaw, anak. Kaya't ipinangako ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para sa'yo, kahit na mga hulugan ito ng paglimot sa kung sino ako dati. Pero bakit doon, Nay? Bakit kay Sinag? Dahil gusto kong makita siya, sagot ni Diwa. Ang bunga ng kayamanang ipinundar mula sa aming paghihirap. Gusto kong malaman kung ang anak ba ay nagmana sa ama. Gusto kong maintindihan kung mayroon ba siyang puso. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Nakita niyo na po ang sagot, Nay. Wala. Niyakap ni Hiraya ang kanyang ina, puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po ako, Nay. Kung nalaman ko lang sana noon pa. Hindi ko sana kayo hinayaang masaktan ng ganito. Wala kang kasalanan, anak, sabi ni Diwa. Hinahaplos ang kanyang likod. Ngunit para kay Hiraya, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Ang hustisya ay kailangang makamit. Hindi po pwede, Nay. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila sa inyo. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Anak, huwag na. Tapos na yon. Hindi pa po tapos. Giit ni Hiraya. Mayroon po ba kayong naitagong kahit anong ebidensya? Kahit anong dokumento mula noon? Nag-isip si Diwa sandali at pagkatapos ay tumango. Itinuro niya ang isang luma at maalikabok na baul sa sulok ng silid. Nandyan sa loob ang iilang bagay na naisalba ko mula sa nakaraan. Binuksan ni Hiraya ang baul. Amoy ng lumang papel at mga alaala ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang isang photo album. Binuklat niya ito. Naroon ang litrato ng kanyang ina. Mas bata, masaya. Nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakangiti. Si Luntian de la Costa. Isang larawan ng pagkakaibigan at pagtitiwala bago ang kataksilan. Sa ilalim ng album, may isang brown envelope. Kinuha niya ito. Sa loob, may mga kopya ng orihinal na kontrata ng joint venture. At sa likod nito, nakasuksok ang isang dokumento na tila mas importante sa lahat. Ito ay isang kopya ng titulo ng isang malaking lupain sa probinsya ng Malaya. Ang mismong lupain kung saan itinayo ang proyektong pinagsimulan ng lahat. Ang titulo ay nakapangalan sa Diwa Enterprises at may notaryo, ngunit walang pirma ng paglilipat ng pagmamay-ari.
Ito ang patunay. Ang lupaing pinagkukunan ngayon ng De La Costa Holdings ng milyon-milyong kita ay legal pa ring pag-aari ng kanyang ina. Isinara ni Hiraya ang envelope. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang kalungkutan at awa ay napalitan ng isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Hawak na niya ang sandata. Tumingin siya sa kanyang ina na nagmamasid sa kanya ng may pag-aalala. "Nay," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bakal. "Ipapanagot ko sila. Ibabalik natin ang sa inyo." Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan ng gabi. Ngunit sa kanyang isipan, ang nakikita niya ay ang mukha ni Sinag, ang babaeng kanyang minahal, ang babaeng sumugat sa kanyang ina, at ang babaeng malapit ng harapin ang anino ng nakaraan ng kanyang pamilya. Oras na para harapin ni Sinag ang katotohanan. Nakatayo si Sinag sa gitna ng opisina ng kanyang ama. Ang mga papel ng katotohanan ay nagkalat sa kanyang paanan na parang mga abo ng isang nasunog na pangarap. Ang bawat letra, bawat pirma, ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang yaman nila, ang buhay niya, isang malaking kasinungalingan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakatulala sa kawalan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Paano niya haharapin si Hiraya? Paano niya sasabihin na ang pundasyon ng kanilang pag-iibigan ay itinayo sa pagdurusa ng sarili nitong ina? Bigla, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Isang pamilyar na yabag. Isang pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang puso, kahit gaano pa ito kawalang muwang. "Yaya," bulong niya. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan, handang sabihin ang lahat, handang magmakaawa. Ngunit pagdating niya sa sala, natigilan siya. Nakatayo roon si Hiraya. Hindi ang Hiraya na kilala niya. Ang yaya na may malambing na ngiti at mapagmahal na mga mata. Ang Hiraya na nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. At ang kanyang buong katawan ay sumisigaw ng galit at pagkasuklam. Walang salita, naglakad si Hiraya patungo sa center table. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang pamilyar na bagay at marahan itong inilapag sa ibabaw ng salamin. Ang nawawala niyang kwintas, ang gintong kadena na may perlas. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng chandelier, tila ng uuyam. "Nahanap ko yan sa ilalim ng unan mo," sabi ni Hiraya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit bawat salita ay may bigat. Nalaglag lang pala, hindi ninakaw. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag, parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig. "Yaya, pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong tawaging yaya," putol ni Hiraya. "Hindi mo ako kilala. Hiraya, please. Nagkamali ako. Aaminin ko. Pero lasing ako sa galit." Galit? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Hindi yan galit, Sinag. Kasamaan yan. Kasakiman. Pagmamataas. Nasa dugo niyo na yata. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Sinag, kahit na ang katotohanan ay nagsisimula nang sumakal sa kanya. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang bawat madilim na sikreto ng kanyang kaluluwa. "Gusto mong malaman kung bakit ako nag-aalala sa isang hamak na katulong?" tanong ni Hiraya. Ang bawat salita ay isang patalim. "Gusto mong malaman kung bakit halos mabaliw ako kakahanap sa kanya? Kung bakit dinurog mo ang puso ko sa ginawa mo sa kanya?" Tumulo ang luha ni Sinag. "Hiraya, patawarin mo ako." Ang pangalan niya ay Diwalim. Pagpapatuloy ni Hiraya, hindi pinapansin ang kanyang mga luha. At hindi lang siya isang hamak na katulong, Sinag.
Huminga siya ng malalim at ang mga sumunod na salitang binitiwan niya ang tuluyang gumuho sa mundo ni Sinag. Si Diwa Lim, ang nanay ko. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi makahinga si Sinag. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang babaeng kanyang inalipusta, sinigawan, hinamak, at sinampal ay ang ina ng lalaking pakakasalan niya. Ang ina ni Hiraya. Hindi, hindi totoo yan. Bulong niya, umiiling-iling. Nagsisinungaling ka. Ako pa ang sinungaling. Sigaw ni Hiraya. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang kanyang boses. Inilabas niya mula sa isang folder ang mga dokumentong natagpuan niya. Ang mga dokumentong natagpuan din ni Sinag kanina. Tingnan mo to, Sinag. Tingnan mo kung paano ninakaw ng ama mo ang lahat sa amin. Ang pangarap, ang dignidad, ang kinabukasan ng nanay ko. Iyan ang gintong bumubuhay sa iyo ngayon. Dugo at luha ng pamilya ko. Ibinato ni Hiraya ang mga papel sa harap niya. Kumalat ang mga ito sa sahig. Ang parehong mga papel na kanina lang ay hawak niya. Ang katotohanan, paulit-ulit siyang sinasampal. Hindi ko alam. Hikbi ni Sinag, napaluhod sa sahig. Manikorporate ala ka sa akin, Hiraya. Hindi ko alam. Kahit hindi mo pa alam ang nakaraan, nakita ko pa rin kung sino ka talaga. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Nakita ko kung paano mo tratuhin ang isang taong sa tingin mo ay mas mababa sa'yo, katulad ka ng ama mo. Ang pagkakaiba lang, siya sa negosyo ng daraya. Ikaw, sa pagkatao. Tumayo si Hiraya sa harap niya, isang hukom na naghahatol. Dahan-dahan, hinubad niya ang singsing na isinuot niya sa daliri ni Sinag. Noong araw na nag-propose siya, ang brilyanteng dati simbolo ng kanilang pag-ibig ay tila nawalan ng kinang. Tapos na tayo, Sinag, deklara niya. Hindi, Hiraya. Huwag, pakiusap. Pagmamakaawa ni Sinag, gumagapang palapit sa kanya, niyayakap ang kanyang mga binti. Mahal kita, magbabago ako, ibabalik ko ang lahat. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Marahang inalis ni Hiraya ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa singsing at pagkatapos ay sa sahig. Binitiwan niya ito. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa marmol na sahig ay tila isang putok ng baril sa katahimikan, ang huling tunog ng kanilang pag-iibigan. Tumalikod si Hiraya at naglakad patungo sa pinto. Hindi na lumingon pa. Binuksan niya ito at sa labas, nag-aabang nakatayo si Aling Diwa. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit may dignidad. Inalalayan siya ni Hiraya. Mula sa sahig, pinanood ni Sinag ang dalawang anino na magkasamang naglakad palayo. Ang lalaking kanyang minahal at ang inang kanyang sinaktan. Hanggang sa tuluyan silang nilamon ng dilim. Isinara ang pinto. Naiwan si Sinag, mag-isa sa gitna ng malawak at walang buhay na mansyon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang ginto sa paligid niya ay hindi na kumikinang. Ito'y malamig at mabigat. Nawala na ang lahat. Ang pag-ibig, ang respeto, ang kanyang sarili. Napasigaw siya, isang sigaw na walang tunog, puno ng sakit at pagsisisi. At pagkatapos, bumagsak siya sa sahig, walang malay. Habang siya ay nakahandusay, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa pasilyo. Si Tita Mila. Nakatayo siya roon, pinagmamasdan ang kanyang pamangkin na tila isang basag na manika. Isang masamang namangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumuhod siya sa tabi ni Sinag at bumulong. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang ahas. Kawawa ka naman, Hija. At ang masamang balita pa, mukhang hindi lang engagement ring mo ang mawawala sa'yo. Tumawag ang bangko. Dahil sa mga lumang kaso ng tatay mo, mukhang malapit na rin tayong mapaalis sa paraisong ito. Nagising si Sinag sa lamig ng marmol na sahig. Sa simula, ang lahat ay malabo. Isang masamang panaginip na ayaw siyang bitawan. Ngunit dahan-dahan,
Bumalik ang lahat. Ang mukha ni Hiraya na puno ng pagkasuklam, ang tunog ng singsing na bumagsak sa sahig, ang makamandag na bulong ng kanyang tita Mila. Bumangon siya, ang bawat galaw ay tila isang malaking pasakit. Ang mansyon ay tahimik, masyadong tahimik. Ang katahimikang dati niyang inaasam ay isa na ngayong halimaw na sumasakal sa kanya. Naglakad siya, walang tiyak na patutunguhan. Ang kanyang mga paa ay nagdadala sa kanya sa mga silid na dati niyang ipinagmamalaki. Ang grand dining room na handa para sa isang piging na hindi na darating. Ang sala na may mga sofa na mas malambot pa sa ulap, ngunit ngayon ay tila mga batong malamig. Ang bawat mamahaling gamit ay hindi na simbolo ng yaman, kundi mga lapida sa libingan ng kanyang kaligayahan. Ang bawat salamin ay sumasalamin sa isang babaeng hindi na niya kilala. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking kalituhan. Ang kanyang mga kaibigan na dati laging nakapalibot sa kanya ay biglang hindi na matawagan. Ang mga imbitasyon sa mga party at social events ay biglang tumigil. Ang balita ay mabilis kumalat at siya, si Sinag de la Costa, ang bituing minsay nagniningning, ay isa na lamang bulalakaw na bumagsak. At pagkatapos, nagsimula ang mga tawag, hindi mula sa mga kaibigan, kundi mula sa mga bangko, mga abogado. Ang boses sa kabilang linya ay laging kalmado, ngunit walang awa. Miss de la Costa, this is regarding your property's impending foreclosure. Ma'am Sinag, we need to discuss the unpaid loans left by your late father. We regret to inform you that all your family's assets have been frozen pending legal action. Ang bawat tawag ay isang martilyo. Ipinupukpok ang mga pako sa kanyang kabaong. Ang bangungot na matagal na niyang kinatatakutan, ang multo ng kahirapan mula sa Barangay Pag-asa, ay nagbabalik. At sa pagkakataong ito, mas nakakatakot ito dahil alam na niya kung ano ang kanyang mawawala. Isang hapon, habang siya'y nakaupo sa dilim ng sala, isang figura ang pumasok. Ang kanyang ama, si Luntian. Ngunit hindi na ito ang ama na kilala niya. Ang kanyang balikat ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay mas lalong pumuti. At ang kanyang mga mata ay pagod na sa pakikipaglaban. Umupo si Luntian sa tapat niya. Hindi nagsasalita sa simula. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Pagkakamali, pagsisisi, pagkasira. Patawarin mo ako, anak. Sa wakas ay basag ni Luntian sa katahimikan. Ang kanyang boses ay garalgal. Lahat ng ginawa ko, para sa'yo. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Para sa akin, Tay, sinira niyo po ang buhay ng ibang tao. Sinira niyo ang buhay ko. Tumango si Luntian. Tinatanggap ang bawat salita na parang isang sampal. Alam ko. Natakot ako, Sinag. Natakot akong bumalik tayo sa wala. Natakot akong maranasan mo ang hirap na dinanas ko. Sa sobrang takot ko, nabulag ako. Akala ko, ang pera ang sagot sa lahat. Inabot niya ang kamay ng anak. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang pera, mawawala. Ang mga gamit, masisira. Pero ang pagkatao mo, Sinag, kaya mo pang buuin ulit. Itama mo ang mga mali ko. Itama mo ang mga mali mo. Niyakap ni Luntian ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Sinag ang isang tunay na emosyon maliban sa galit at pagmamataas. Isang yakap ng dalawang taong parehong wasak at naliligaw. Pagkaalis ng kanyang ama, pumanhik si Sinag sa kanyang silid. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay isang estranghera. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namamaga at walang buhay, ang kanyang balat ay maputla. Ang kinang na dati niyang ipinagmamalaki ay naglaho na, napalitan ng isang madilim na anino ng pagsisisi. Sino ka? Bulong niya sa salamin. Anong nangyari sa'yo?
At doon, sa harap ng kanyang basag na refleksyon, tuluyan siyang bumigay. Napahagulgol siya, hindi na dahil sa nawawalang yaman o sa pag-iwan ni Hiraya, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang sarili. Umiyak siya para sa batang sinag na simple lang ang pangarap, para sa dalagang umibig ng totoo, at para sa babaeng naging halimaw dahil sa ginto. Nang maubos na ang kanyang mga luha, napansin niya ang isang bagay sa kanyang bedside table. Isang maliit na picture frame, ang larawan nila ni Hiraya, kuha sa Cafe Tala, noong simula pa lang ng kanilang relasyon. Pareho silang nakangiti, simple ang suot, at sa kanilang mga mata, naroon ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Kinuha niya ang larawan at niyakap ito. Ito ang tunay na yaman. Ito ang tunay na nawala sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Tumayo siya. Mula sa kanyang jewelry box, kinuha niya ang lahat ng natitirang alahas na hindi pa nakukumpiska. Mga regalong binili niya para sa sarili, mga simbolo ng kanyang pagmamataas. Ibinenta niya ang lahat, pati na ang iilang designer bags na kanyang itinago. Ang perang nalikom ay hindi sapat para bayaran ang kanilang mga utang. Hindi sapat para ibalik ang kanilang mansyon. Ngunit sapat ito para sa isang bagay. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nagsulat, Pag-asa Foundation. Hindi ito para tubusin ang kanyang sarili sa mata ng iba. Hindi para makuha muli si Hiraya. Ginawa niya ito para sa sarili niya. Ang unang hakbang para hanapin muli ang sinag na matagal nang nawala sa dilim. Ang unang hakbang sa isang mahabang daan ng pagbabayad sala. Ang mansyon ay isa na lamang alaala. Ang mga mamahaling damit ay napalitan ng simpleng pantalon at puting t-shirt. Ang malambot na kama ay naging isang manipis na kutsyon sa sahig ng isang maliit na inuupahang kwarto sa isang sulok ng syudad na dati hindi niya papansinin. Ang buhay ni Sinag de la Costa ay bumalik sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kahirapan ang kanyang pasan, kundi ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang Pag-asa Foundation ay hindi isang malaking organisasyon. Ito ay isang maliit na community kitchen na itinayo niya sa isang nirentahang espasyo, kung saan siya mismo ang nagluluto at naghahanda ng pagkain para sa mga batang lansangan at mga pamilyang kapuspalad. Sa unang linggo, bawat hiwa ng sibuyas ay tila isang parusa. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa paghawak ng mga kopita ng champagne, ay nagkaroon ng kalyo at mga maliliit na sugat. Ang init mula sa malaking kaldero ng lugaw ay nanunuot sa kanyang balat. Ang pagod sa kanyang katawan sa dulo ng bawat araw ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman noon. Magandang umaga po. Bati niya sa mga taong pumipila. Isang ngiti na pilit ngunit tapat ang nasa kanyang labi. Ngunit ang pagtanggap ay hindi madali. Ang mga tao ay tumitingin sa kanya nang may pagdududa. Ibubulong ng isa, hindi ba yan yung mayaman na biglang naghirap? Sasagot ang isa, Naku, baka pakitang tao lang yan. Pag nagsawa aalis din yan. Bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, ngunit tinatanggap niya ang lahat. Alam niyang karapat-dapat siya sa kanilang pagdududa. Hindi niya sila masisisi. Isang araw, isang matandang babae ang lumapit sa pila. Pamilyar ang kanyang mukha. Si Aling Nita, isang maglalako ng sampagwita na minsan niyang sinigawan at pinalayas sa harap ng isang mamahaling restaurant. Ikaw, sabi ni Aling Nita. Ang mga mata ay matalim. Naaalala kita. Napayuko si Sinag, hindi makatingin ng diretso. Pasensya na po kayo sa nagawa ko noon, Aling Nita. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang buhay nga naman, parang gulong. Ang nasa ibabaw, napupunta sa ilalim. Hinawakan nito ang mangkok. Tingnan natin kung ang lugaw mo ay kasing pait ng ugali mo. Hindi sumagot si Sinag. Sinalinan niya lang ng mainit na lugaw ang mangkok,
ni Aling Nita at iniabot ito ng may paggalang. Kinain ng matanda ang lugaw, hindi inaalis ang tingin kay Sinag. Nang maubos ito, ibinalik niya ang mangkok. Naghanda si Sinag para sa isa na namang masasakit na salita. Ngunit sa halip, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti ang sumilay sa labi ni Aling Nita. "Salamat, iha," sabi nito. Ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. "Masarap. Dagdagan mo bukas ng maraming bawang." Tumalikod na ang matanda at naglakad palayo. Naiwan si Sinag na nakatayo, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang maliit na tagumpay. Ang isang simpleng simpleng salamat ay mas matimbang pa kaysa sa lahat ng papuri na natanggap niya sa kanyang dating buhay. Isang gabi, pagod na umuwi si Sinag sa kanyang kwarto. May isang sobre na nag-aabang sa kanya sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Galing ito sa kanyang ama. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. "Anak, kamusta ka na? Nakarating sa akin ang ginagawa mo. Huwag mong isipin na hindi ako nakatingin. Kahit mula sa malayo, sa bawat lugaw na inihahain mo, binubura mo ang mantsa ng ating nakaraan. Sa bawat ngiti ng batang nabubusog mo, binibigyan mo ako ng pag-asa. Patawarin mo ako, Sinag, kung ang itinuro ko sa'yo ay ang halaga ng pera at hindi ang halaga ng pagkatao. Ngayon, ikaw naman ang nagtuturo sa akin. Ipinagmamalaki kita, anak. Higit pa noong panahong nababalot ka ng ginto." Nagmamahal, tatay niyakap ni Sinag ang sulat. Ang papel ay nabasa ng kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Lumipas ang mga buwan. Ang Pag-asa Foundation ay unti-unting nakilala sa komunidad. Hindi dahil sa pangalan ni Sinag, kundi dahil sa tunay na serbisyo nito. Nagsimula siyang makatanggap ng mga donasyon, ilang kilong bigas mula sa isang may-ari ng tindahan, mga gulay mula sa mga magsasaka sa palengke. Ang dating pagdududa sa mata ng mga tao ay napalitan ng paggalang at pagkatapos ng pagmamahal. Natagpuan ni Sinag ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman. Ang pagod sa kanyang katawan ay nagbibigay sa kanya ng mahimbing na tulog sa gabi. Ang tawa ng mga bata ay mas matamis na musika kaysa sa anumang orkestra. Dito, sa gitna ng hirap at paglilingkod, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Ang Sinag na matagal nang nawala ay nagsisimula ng muling magliwanag, hindi dahil sa kinang ng yaman, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa loob. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang munting foundation. Inanyayahan sila na magsagawa ng isang gift-giving program sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Malaya. Puno ng sigla, naghanda si Sinag at ang kanyang mga volunteer. Ang plaza ng Malaya ay puno ng mga bata at pamilya. Abala si Sinag sa pamimigay ng mga laruan at food packs. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang kanyang ngingiti ay totoo at hindi napapagod. "Isa pa po, Ate Sinag," sabi ng isang batang babae, itinataas ang kamay. Ngumiti si Sinag at kumuha ng isang manika. Habang inaabot niya ito, napadako ang kanyang tingin sa kabilang dulo ng plaza. At doon, huminto ang kanyang mundo. 2 pamilyar na figura ang naglalakad, isang babae at isang lalaki, si Diwa at si Hiraya. Mukha silang payapa, simple ang kasuotan, tila mga ordinaryong mamamayan ng bayan. Nagtatawanan sila at ang nangiti sa labi ni Hiraya ay ang parehong nangiti na minahal niya. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Sinag. Ang ingay ng plaza ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Hiraya, mga matang puno ng gulat, pagkalito,
at isang emosyon na hindi niya mabasa. Ilang segundo lang iyon, ngunit para kay Sinag, iyon ay isang kawalang hanggan. Nakita siya. Nakita siya ni Hiraya sa kanyang bagong anyo, sa gitna ng kanyang bagong buhay. Ang sandali ay nabasag ng marahang hinila ni Diwa ang braso ni Hiraya. Nagpatuloy sila sa paglalakad, papalayo sa kanya, hanggang sa sila'y maging maliliit na tuldok na lang sa paningin. Naiwan si Sinag na nakatayo, hawak pa rin ang manika. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagbanggaan. Hindi niya alam kung yun ba ay isang magandang pangitain o isang paalala ng lahat ng kanyang nawala. Ang probinsya ng Malaya ay isang paraiso kumpara sa magulong syudad. Dito, ang bawat umaga ay sinasalubong ng amoy ng dagat at ng huni ng mga ibon, hindi ng ingay ng busina at polusyon. Ito ang naging kanlungan ni Hiraya at ng kanyang ina. Sa loob ng halos isang taon, unti-unti nilang binuo muli ang kanilang nasirang mundo. Si Hiraya ay nagtrabaho bilang isang project manager sa isang maliit na construction firm sa bayan. Si Diwa naman ay natagpuan ng kapayapaan sa pag-aalaga ng isang maliit na hardin ng mga gulay at bulaklak sa kanilang bakuran. Simple ang kanilang buhay, payapa at malayo sa anino ng mga Dela Costa. Ngunit ang kapayapaan sa labas ay hindi laging nangangahulugan ng kapayapaan sa loob. Para kay Hiraya, si Sinag ay isang sugat na pilit niyang tinatakpan, ngunit kumikirot pa rin tuwing umuulan. Naiisip ko siya minsan, anak, sabi ni Diwa isang umaga, habang nagkakape sila sa kanilang balkonahe. Napatigil si Hiraya sa pag-inom. Alam na niya kung sino ang tinutukoy ng ina. Huwag na po natin siyang pag-usapan, Nay. Wala na siya sa buhay natin. Ang kanyang boses ay matigas. Isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ngumiti lang si Diwa, isang nangiting puno ng pag-unawa at lungkot. Hindi na siya umimik. Ngunit ang mga buto ng pag-iisip ay naitanim na. Isang araw, habang nasa palengke si Hiraya para bumili ng isda, narinig niya ang usapan ng dalawang tindera. Narinig mo ba ang balita, Mare? May foundation daw galing Maynila na namimigay ng tulong sa plaza bukas. Oo nga eh. Pag-asa Foundation daw ang pangalan. Ang nagpapatakbo raw isang babae. Mayaman daw dati pero nagbago na ng buhay. Sinag daw ang pangalan. Parang may humaplos na yelo sa likod ni Hiraya. Sinag? Hindi maaari. Maraming sinag sa mundo. Ipinagsawalang bahala niya ito. Isang malaking kalokohan. Ang sinag na kilala niya ay mas gugustuhing mamatay kaysa magputik ng kamay para sa iba. Pakitang tao lang yan, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, linggo. Araw ng kanilang pamamasyal sa bayan pagkatapos magsimba. Habang naglalakad sila sa plaza, napansin ni Hiraya ang di pangkaraniwang dami ng tao. May mga tolda, mahahabang pila, at masayang tugtugin. Ito na siguro ang sinasabing charity event. Ang daming tao. Komento ni Diwa. Mukhang maganda ang ginagawa nila. Sagot ni Hiraya, pilit na hindi ipinapahalata ang kanyang kuryosidad. Habang papalapit sila, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa entablado, nagsasalita sa mikropono. Isang boses na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy nagpapaalala ng pait. At pagkatapos, nakita niya ito. Nakatayo sa gitna ng entablado, pawisan ng noo, nakatali ang buhok, at suot ang isang simpleng t-shirt na may logo ng Pag-asa Foundation. Si Sinag, ngunit ibang Sinag. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamataas, ay ngayoy kumikinang sa ibang uri ng liwanag. Ang kanyang ngiti, habang inaabutan niya ng isang laruan, ang isang batang umaakyat sa entablado, ay totoo. Walang pagkukunwari. Natigilan si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Ang lahat ng galit na inipon niya ay biglang naglaho.
napalitan ng isang malaking pagkalito. Sa gitna ng karamihan, tila naramdaman ni Sinag na may nakatingin sa kanya. Lumingon ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mundo ni Hiraya ay huminto. Ang ingay ng plaza ay naging isang mahinang ugong. Ang tanging nakikita niya ay ang gulat sa mga mata ni Sinag. Isang gulat na may bahid ng sakit, pagsisisi, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Ilang segundo lang iyon, ngunit sa loob ng mga segundong iyon, nakita ni Hiraya ang lahat. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng nanakit sa kanila, at ang estrangherang nasa harap niya ngayon na gumagawa ng kabutihan. Naramdaman niya ang marahang paghila sa kanyang braso. "Tara na anak," mahinang sabi ni Diwa. Sinulyapan niya ang kanyang ina. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay puno ng awa para kay Sinag at para sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad, papalayo. Hindi na lumingon si Hiraya, ngunit ang imahe ni Sinag sa entablado ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi mapakali si Hiraya. Lumabas siya sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin, ngunit ang kanyang isip ay nasa plaza pa rin. Lumapit si Diwa, may dalang 2 tasa ng mainit na salabat. "Hindi ka makatulog?" Umiling si Hiraya. "Hindi ko po maintindihan, Nay." Pagkatapos ng lahat, "Bakit?" Umupo si Diwa sa tabi niya. "Dahil ang mga tao nagbabago, anak. Minsan, kailangan muna nilang mawawala ang lahat para mahanap nila ang tunay na mahalaga." Humigop siya ng salabat. "Ang galit ay isang mabigat na pasanin, Hiraya. Baka oras na para bitawan mo na yan." "Hindi ganoon kadali, Nay. Ang ginawa niya sa inyo, alam ko," putol ni Diwa. Ang kanyang boses ay malambing. "Pero ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo. Para ito, sa sarili mo, para maging malaya ka." Pinagmasdan ni Hiraya ang madilim na karagatan sa di kalayuan. Tama ang kanyang ina. Sa loob ng 1 taon, nabuhay siya na may dalang galit. Isang laso na unti-unti siyang pinapatay sa loob. Ang pagtatagpong iyon, kahit gaano pa kasakit, ay tila isang susi. Isang susi sa pinto ng kalayaan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi ito desisyon ng pagbabalik o desisyon ng pag-ibig. Ito ay isang desisyon para sa kapayapaan. Humarap siya sa kanyang ina. "Nay, kailangan ko po siyang kausapin." Tumango si Diwa, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi po para sa atin." Paglilinaw ni Hiraya. "Hindi para bumalik sa dati, kundi para sa kapayapaan ng loob, para sa kanya, at para sa akin, para pareho na kaming makalaya." Kinabukasan, maagang nagising si Sinag. Ang pagtatagpo nila ni Hiraya kahapon ay nag-iwan ng isang malaking bagabag sa kanyang puso. Bahagi niya ang gustong magtago, umalis na ng malaya, at wag nang lumingon pa. Ngunit isang mas malaking bahagi niya ang nagsasabing kailangan niyang harapin ito. Ito na siguro ang pagkakataon. Nagpasya siyang maglakad sa dalampasigan bago magsimula ang isa na namang abalang araw sa foundation. Ang malamig na hangin ng umaga at ang tunog ng mga alon ay bahagyang nagpakalma sa kanyang kumakabog na dibdib. Habang naglalakad siya sa buhanginan, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw sa di kalayuan, nakatayo at nakatingin sa dagat. Napahinto si Sinag. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Hiraya. Sinadya niyang pumunta roon. Narinig niya mula sa isang volunteer na laging naglalakad si Sinag sa dalampasigan tuwing umaga. Naghanda siya ng sasabihin, ngunit ngayong nakikita na niya ito, payat, simple, at may bakas ng pagod, ngunit may kapayapaan sa muka. Ang lahat ng kanyang inihandang salita ay biglang naglaho. Naglakas loob siyang lumingon. Nagtama muli ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito walang gulat, tanging isang mabigat na katahimikan sa pagitan nila
pinupuno ng mga alaala, sakit, at mga tanong na hindi pa nasasagot. Dahan-dahan, naglakad si Hiraya palapit sa kanya. Bawat hakbang ni Hiraya palapit ay tila isang dagundong. Hindi siya umalis. Hinintay niya ito. Ito na, ang paghuhukom na matagal na niyang iniiwasan. Sinag, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, malayo sa galit na huli niyang narinig mula rito. Hiraya na, sagot niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kamusta ka na? Tanong ni Hiraya. Isang simpleng tanong, ngunit puno ng kahulugan. Ayos lang, sagot ni Sinag. Ikaw? Ayos lang din. Muli, katahimikan. Tumingin sila pareho sa dagat, sa mga alon na paulit-ulit na humahalik sa dalampasigan. Nakita ko ang ginagawa mo sa foundation. Basag ni Hiraya sa katahimikan. Maganda yan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Sinusubukan kong itama ang mga mali ko, Hiraya. Kahit alam kong hinding-hindi na maibabalik ang lahat. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Wala akong hinihiling na anuman, Hiraya. Hindi ako humihingi ng tawad para bumalik ka. Andito ako para sabihin sa'yo. Sa inyo, napatawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Sa bawat salita, sa bawat gawa. Walang araw na lumipas na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang bumagsak. Lalo na sa nanay mo. Kung pwede ko lang sanang bawiin ang araw na yon, gagawin ko. Sasampalin ko ang sarili ko ng 1,000 beses kung maibabalik lang noon ang dignidad na ninakaw ko sa kanya. Tinitigan siya ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay at dalisay na pagsisisi sa mga mata ni Sinag. Ang pader sa kanyang puso na matagal niyang itinayo ay nagsimula ng gumuho. Tumayo ka dyan, Sinag. Hindi niya namalayan na napaluhod na pala siya sa buhanginan. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinupunasan ng kanyang mga luha. May gusto akong ipakilala sa'yo, sabi ni Hiraya. Lumingon ito sa likod at mula sa lilim ng isang puno ng niyog, isang figura ang dahan-dahang lumabas. Si Aling Diwa, napatigil sa paghinga si Sinag. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina. Ang babaeng pinagmulan ng lahat ng kanyang kasalanan ay nasa harap na niya. Naglakad si Diwa palapit, ang kanyang mukha ay mahirap basahin. Nang nasa harap na niya ito, walang nagawa si Sinag, kundi muling lumuhod. Ma'am Diwa, Aling Diwa, patawarin niyo po ako. Hikbi niya, ang kanyang noo ay halos sumayad na sa buhanginan. Patawad po. Naramdaman niya ang isang marahang kamay sa kanyang balikat. Tumayo ka, iha, sabi ni Diwa. Ang boses ay malambing. Itinayo siya ni Diwa. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa mga matang yon, walang galit, walang pagkasuklam, tanging awa at isang malalim na pag-unawa. Matagal na kitang pinatawad, Sinag, sabi ni Diwa. Mula pa noong araw na nalaman kong sinimulan mo ang pundasyong yan, dahil doon ko nakita na ang babaeng nanakit sa akin ay wala na. Iba na ang kaharap ko ngayon. Pero ang nagawa ko po, ang nakaraan ay nakaraan na, putol ni Diwa. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang ginagawa mo ngayon. At nakikita ko, Sinag, na natagpuan mo na ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. At iyon ang mahalaga. Niyakap ni Diwa si Sinag. Isang yakap na gumiba sa lahat ng natitirang pader ng kasalanan at sakit sa puso ni Sinag. Humagulgol siya sa balikat ng babaeng minsan niyang hinamak. At sa yakap na yon, naramdaman niya ang tunay na paglaya. Nang sila'y maghiwalay, tumingin si Hiraya sa kanila. Mayroon pa tayong kailangang ayusin. Kinuha ni Hiraya ang mga dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang titulo ng lupa ng pamilya mo, Sinag. At ito ang sa amin. Legal pa ring pag-aari ng nanay ko ang lupain. Pero ayaw na naming makipag-away.
Ang gusto lang namin ay kung ano ang tama. Nag-alok si Hiraya ng isang solusyon, isang kasunduan kung saan ibabalik sa kanila ang nararapat na bahagi at ang natitira ay mananatili sa pamilya ni Sinag. Sapat para makapagsimula sila muli ng marangal. Isang kasunduang hindi nakabatay sa batas, kundi sa pagpapatawad. Tumango si Sinag. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat, kahit wala nang matira sa akin. Umiling si Hiraya. Hindi iyon ang punto, Sinag. Ang punto ay ang pagtatama ng mali. Ang paghilom. Ang araw ay sumikat ng tuluyan. Ang liwanag nito ay sumisinag sa kanilang mga mukha. Ang mabigat na kadena ng nakaraan ay naputol na. Nagpaalam sila sa isa't isa, hindi bilang magkasintahan, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon ng tadhana. Habang naglalakad si Sinag pabalik sa foundation, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa umaasa siyang magkakabalikan sila ni Hiraya, kundi dahil sa wakas, napatawad na niya. Hindi lang sila, kundi ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang sarili. Sa di kalayuan, pinanood ni Hiraya ang papalayong anino ni Sinag. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ito ang katapusan. Alam niya, ito ay isang bagong simula. Isang taon. Isang taon ang lumipas na puno ng pagod, pawis, at mga luhang hindi na dahil sa pagsisisi, kundi sa pasasalamat. Ang Pag-asa Foundation ay hindi na lang isang maliit na community kitchen. Isa na itong ganap na community center na may maliit na library para sa mga bata at mga livelihood program para sa kanilang mga ina. Ang lahat ay bunga ng tulong ng komunidad na minsan ay nagduda sa kanya, ngunit ngayoy itinuturing na siyang isa sa kanila. Happy Anniversary, Pag-asa Foundation! Ang sigawan at palakpakan ay umalingaw-ngaw sa kanilang munting bakuran. Nag-organisa si Sinag ng isang maliit na salo-salo para sa unang anibersaryo ng pundasyon. Puno ng lobo, banderitas, at mga batang masayang nagtatakbuhan. Friend, ang galing mo. Lumapit si Ligaya. May dalang isang plato ng spaghetti. Ang kanilang pagkakaibigan ay muling nabuo. Mas matatag at mas totoo ngayon. Sinang mag-aakala na ang dating reyna ng shopping, ngayon reyna na ng lugaw? Biro nito. Tumawa si Sinag. Isang tawang malaya at walang bigat. Sira. Pero salamat, Gaya. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Sus, anong wala ako? Ikaw ang puso nito, sabi ni Ligaya. At sa kanyang mga mata, nakita ni Sinag ang purong paghanga. Ibang-iba ka na, Sinag, at masaya ako para sa'yo. Totoo, ibang-iba na siya. Ang kaligayahan niya ngayon ay hindi na nasusukat sa presyo ng kanyang sapatos, kundi sa bilang ng mga batang nabubusog niya araw-araw. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang ama. Si Luntian de la Costa ay nakatira na ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Naabutan niya itong nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Tay, bati ni Sinag, dala ang isang basket ng mga prutas. Ngumiti si Luntian, isang ngangiting payapa. Anak, kamusta ang selebrasyon ninyo kahapon? Masaya po, Tay. Puno ng tao. Umupo sila sa isang simpleng upuang yantok sa beranda. Mabuti, sabi ni Luntian. Alam mo anak, noon, ang ipinagmamalaki ko ay ang yaman na naipon ko. Ngayon, ang ipinagmamalaki ko ay ang anak na pinalaki ko. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may pangingilid na luha. Salamat, Sinag. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi pa huli ang lahat para maging mabuting tao. Niyakap ni Sinag ang kanyang ama. Ang bigat ng kasalanan ng kanilang pamilya ay napawi na ng pagpapatawad at pagbabago. Samantala, sa probinsya ng Malaya, ang buhay ni Hiraya at Diwa ay payapa. Ang kasunduang inalok ni Hiraya ay natupad.
Nakabangon muli ang kanilang pamilya, hindi sa karangyaan, kundi sa dignidad. Si Hiraya ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, habang si Diwa ay naging aktibong miyembro ng kanilang lokal na simbahan, nagbabahagi ng kanyang mga karanasan at nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Paminsan-minsan, nababanggit nila si Sinag, hindi na bilang isang masamang alaala, kundi bilang isang milagro ng pagbabago. Isang araw, kinailangan ni Hiraya na bumalik sa syudad para sa isang mahalagang meeting. Pagkatapos ng kanyang trabaho, habang naglalakad siya sa isang mall, isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon, Cafe Tala. Napahinto siya, ang lugar kung saan nagsimula at gumuho ang lahat. Itinulak siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa na pumasok. Umupo siya sa isang sulok, umorder ng kape, at hinayaan ang sariling magbalik tanaw. "Excuse me, is this seat taken?" Napatingala si Hiraya. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Nakatayo sa harap niya si Sinag, may hawak na laptop at isang tasa ng tsa. Mas payat siya, simple ang suot. Ngunit may isang liwanag sa kanyang mukha na mas nakakasilaw pa sa lahat ng brilyanteng isinuot niya noon. "Sinag," tanging nasabi ni Hiraya. Ngumiti si Sinag. "Hiraya, anong ginagawa mo dito?" "May meeting lang," sagot niya. Medyo hindi pa rin makapaniwala. "Ikaw?" "Dito ako madalas magtrabaho kapag kailangan ko ng katahimikan," sabi ni Sinag. Itinuturo ang laptop. "Ang mundo nga naman, ang liit." Umupo si Sinag sa tapat niya. Ang awkward na katahimikan na inaasahan ni Hiraya ay hindi dumating. Sa halip, ang usapan nila ay dumaloy ng natural. Nagkamustahan sila tungkol sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga trabaho. Walang bahid ng nakaraan, walang pait, tanging respeto at isang kakaibang init sa kanilang mga puso. "Mukhang mas magaan ka ngayon," puna ni Hiraya. Ngumiti si Sinag, "Dahil binitawan ko na ang mga hindi kailangan." Tinitigan siya ni Hiraya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon, ang Sinag, na dapat niyang minahal, matatag, mabuti, at tunay na maganda mula sa loob. Nang sila'y magpaalam, walang mga pangako, walang mga salitang sana. Ngunit sa huling tingin na ipinukol nila sa isa't isa, may isang bagay na malinaw. Ang kwento nila ay hindi pa tapos. Nang gabing iyon, umakyat si Sinag sa rooftop ng kanyang maliit na apartment building. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ang mga tala na nagbigay ng pangalan sa kafe kung saan nagsimula ang lahat. Hindi na siya nangangarap ng mga mansyon o mga alahas. Hindi na niya kailangan ng paghanga ng ibang tao. Ang tanging kailangan niya ay narito na. Isang pusong payapa, isang kaluluwang malaya, at isang bukas na puno ng pag-asa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting para sa sarili niya lang. Handa na siya. Ano man ang dalhin ng bukas, handa na siyang harapin ito ng may tapang at pagmamahal. Dahil ang tunay na ginto, sa wakas, ay natagpuan na niya, hindi sa labas, kundi sa kaibuturan ng kanyang puso. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Sinag at Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin mula sa simula hanggang sa wakas. Bawat sandali na inyong ginugol sa pakikinig ay isang karangalan para sa akin bilang isang manunulat. Sa bawat kabanata na aking isinusulat, para ko na ring nakasama sina Sinag at Hiraya sa kanilang paglalakbay. Naging isang hamon at ligaya na bigyang buhay ang kanilang mga pighati, pag-asa at higit sa lahat, ang kanilang pagbabago. Sana po, sa kwentong ito, napulot natin ang isang mahalagang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay, kundi sa isang pusong mapagkumbaba, na ang tunay na kinang ay hindi nakikita sa ginto o brilyante, kundi sa kapatawaran na nagpapalaya at sa pag-asang laging may bagong umaga
at bagong pagkakataon para sa sino mang handang magbago. Ngayon nais ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong babaunin mula sa paglalakbay ni Sinag? Ang inyong mga komento ay hindi lamang mga salita, kundi isang yakap na nagbibigay lakas sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, ito po ang inyong lingkod. Nagmamahal, ang inyong kaibigan sa kwentuhan.